Nabalitaan ba ninyo ang iingay ng mga Duterte at Kibuloy supporters? Lalo na yung Kibuloy camp. Kaya lalo sila nag-ingay ngayon kasi nga po ay galit sila. Ayaw man lang aminin pero may halong galit na sa gobyerno at lalo na ho sa Kongreso. 2 taon na silang bumabatikos eh. Tapos ngayon, ang nakapagtataka, mukhang hindi nila alam yung kailang ginagawa. Alam yung bakit? Kasi ako po, ang tagal ko na sa media. Dapat kasi, huwag kang babatikos ng sobra, lalo na kung walang ebidensya at wala sa lugar sa gobyerno. Kasi ang broadcast business, dati ko na sinabi, ulitin ko, pribilehiyo lang. Galing sa gobyerno ang prangkisa at saka frequency. Ay itong SMNI, akala nila, hindi yata nila alam yon. Akala nila at sila dumating sa mundong ito, sila na yung masusunod sa lahat ng gusto nilang gawin. Nakalimutan ang limitasyon, nakalimutan ang accountability. Responsibility and accountability as network, as media, kinalimutan nila. Isipin mo, walang tigil ang batikos nila sa gobyerno na karamihan fake news. Walang basihan. Tapos ngayon mag-a-apply, lalapit sa gobyerno. Anong ginawa nila? Nag-apply para makapag-cover sa State of the Nation Address sa zona ng Pangulo. Paano ka naman bibigyan ng accreditation? Wala kayong ginawa kung hindi bumatikos. Kaya nakakatawa, lalapit pala kayo sa gobyerno, dapat alam niyo yun, lagi tayo may kailangan sa gobyerno. Tayong mamamayan, laging may kailangan sa gobyerno. Tayo mga mamamayan, ano man ang business natin, kailangan natin ng gobyerno. Local o national. Kung from day one, puro kayo batikos, puro negative, puro pagpapabagsak ang ginagawa, puro resign ang sinasabi nyo, wala na kayong nakitang kabutihan sa gobyerno at kay Pangulong Marcos at sa Kongreso. Tapos ito nga, pagdating ng ganitong araw na kailangan pala, hindi nyo alam kailangan nyo kung ang gobyerno, kinalimutan nyo na kailangan nyo ang pamahalaan. O ngayon, ano nangyari? Gusto nyong mag-cover, sumama sa mga media para mag-cover ng live sa Kongreso ng SONA, hindi kayo pinagbigyan dahil wala kayong accreditation. Nireject yung accreditation. Hindi kayo kinilalang media. Hindi kayo kinilalang lehitimong mamamahayag dito sa bansa. Dahil nga, kaya kayo sinuspinde, kaya kayo ay tinangkalan ng prangkisa ng Kongreso dahil sa inyong ginagawa. Hindi naman kayo nagbago. Ay anong klase naman kung kayo bibigyan ng Kongreso ng accreditation sa kabila ng inyong ginagawa sa ating pamahalaan? Yun po yun ang dapat yung alalahanin. At yun ang dapat malaman ng taong bayan. Kayong mga nanonood, nakikinig ng mga nangyayari, dapat alam nyo ito. Ang gobyerno ay laging merong authority. Ang gobyerno ang nagpapatupad ng batas. Ano man ang ating galaw, ano man ang hanap buhay natin, kailangan natin ng gobyerno. Meron tayong obligasyon sa gobyerno. Anong obligasyon? Sumunod sa batas. Anong obligasyon? Magbayad ng buwis. Anong obligasyon? Sumunod sa mga regulasyon. Hindi naman nila ginagawa yon. Kaya nga nawala sila sa ere. Ngayon, akala nila, media rin sila. Hindi na ho kayo media. Sinabi ko na yun nakaraan. Mula na kayo suspindihin at kansilahin ng inyong prangkisa, kahit sa Kongreso pa lang, hindi pa tapos sa Senado, hindi na kayo media. Social media kayo. Iba ang social media kaysa sa media. Ang lehitimong broadcast business, may prangkisa, may frequency, at hindi kayo sinususpindi. Suspindido nga, di wala na kayo. Di ba? Papapaniwala kayo dyan sa inyong mga advisor na kunwari magaling. Naghahanap buhay lang yan. Kumikita lang siguro sa inyo, kaya kayo pinagtatanggol, pero baluktot. Ayan, ang nangyayari, ha? Grabe talaga. Yan ang lagi kong sinasabi. Responsibility and accountability, hindi pwedeng mawala yan. Kahit pribadong sektor pa. Hindi pwedeng ang inyong paniniwala, kayo ang hari, kayo ang masusunod. Wala itong gobyerno, wala itong batas na ito. Nadinig ko pa nga doon sa ibang mga member ni Kibuloy. Wala naman kayong batas wala naman tayong batas Bakit kayo sumusunod sa gobyernong korap? Makita mo? Saka nakakita nagpapakilalang anak ng Diyos ganyan, one-sided. Pag tinanong mo, sila lang ang tama. Pag tinanong mo, wala silang kasalanan. Sabi lang niyon. May complaint natin, anong gagawin natin? Ayan, di ba? Ay, nako, Hindi na nyo malilinlang ang mga taong katulad nitong channel na ito nakakaintindi ng sitwasyon. Tama na, sobra na ang panlalait.
Tama na, sobra na ang panlilinlang. Kawawa yung mga member nyo at mga tao nyo. Ang taong bayan na majority hindi naniniwala dito at sa abroad. Ala ng katapusan. After 2 years, anong nangyari? Wala naman eh. At hindi nyo kaya. Malinlang ang mga Pilipino. Pagod na at sawa na. Pati nga yung mga DDS, nag-aaway-aaway na sila. Yun na napapansin. Yung mga supporters nila at yung mga vlogger nila, nagkahiwa-hiwalay na ng paniniwala. At hindi lang yun. Naku, ang dami nilang kaso. Yung vlogger yung nasa Amerika, katakot-takot ang kaso rito sa Amerika. May mga Pilipinong nandito, nagpunta ng Amerika para siya kasuhan doon. Yung inyong vlogger dito. Na dating, hindi ko alam kung anong layo ng mga yan. Kakaliwat ka na din ang kaso. Meron yata ngayong bagong kinasuhan naman, di ba? Nung isang congressman na taga Bicol. O yan, patong-patong na. Maliban pa yung kasong ipinail ni Trillanes. Di ba? Tapos ito, meron pang, di ba, pati yung mga Duterte, kinasuhan din. Patong-patong na rin ang kaso ng mga Duterte, di ba? ICC, tapos plunder case na ipinail ni Trillanes, dating sila Trillanes, tapos may susunod pa raw, di ba? So, sila mismo. Yung Duterte, may mga kaso, Kibuloy, may mga kaso, yung mga vlogger, may kaso at dito at may kaso sa Amerika. O, paano nyo papaniwalaan yung mga ganyan? Hindi ko sinabing guilty na. Pero may mga complainant at buhay yung mga kaso na hindi pangkaraniwan. Yan ang sinasabi. Ibig sabihin, disorganized sila at hindi nila alam kung ano yung kanilang ginagalaw. Akala nila ganong kadali magpabagsak ng gobyerno. Akala nila ganong kadali na maging oposisyon. Hindi naman sila oposisyon. Ang tunay na oposisyon, merong national program. Merong national interest kung ano ang kapakanan ng kanilang pinaglalabang mga Pilipino. Lehitimong oposisyon, merong constructive na mga idea. Criticism pero constructive ang dating. Tumutulong, nakakatulong. Hindi pwedeng oposisyon ay pagpapabagsak lang. Hindi pwedeng oposisyon pang-aagaw ng kapangyarihan. Hindi pwedeng oposisyon yung paninira lang ng fake news o wala sa lugar. Hindi yun oposisyon. Destabilizer yun. Di ba? Masamang oposisyon yun. Hindi nga oposisyon ang tawag dyan. Pang-aagaw ng kapangyarihan, pagpapakalat ng fake news. Wala namang naniniwala. After 2 years, lahat ng sinabing masama laban sa Pangulo at sa gobyerno, walang napatunayan kahit isa. Ang nangyari pa, sila ang mga kinasuhan ng iba-ibang grupo, hindi ang gobyerno. Nabaliktad na sitwasyon. Yung mga nag-aako sa laban sa gobyerno, sila ngayon ang katakot-takot na mga kasong kinakaharap laban sa mga pribadong sektor na nag-file ng kaso sa kanila. Ay di ba yung biktima ng tokhang mga pribadong mamamayan? Yung nag-file ng kasong plunder, si Trillanes, sibilyan na yan. Yun lang ang politiko. Yung congressman nag-file ng kaso doon sa isang vlogger dyan. Wala namang ginawa kung hindi, akala mo magaling. Nangyari na. Ganun talaga. Ayan ang sinasabi natin. Okay? Isa naman ang galawan yan eh. Yung mga vlogger at yung mga news anchor ng social media ng SMNI, halos pare-pares ang galaw. Kaya kahit anong gawin nyo, kahit maglupasay pa kayo, dahil ang tingin sa inyo ng gobyerno, social media kayo, hindi na kayo media, hindi talaga kayo bibigyan ng accreditation. Kung magko-cover kayo sa mga national event ng presidente at iba pa, voluntary lang yan. Pero sa mga sensitibong issue, national security ang concern, national security ang usapin, baka talaga hindi kayo payagan. Katulad ng nangyari ngayon. Hindi kayo allowed pumasok ng Kongreso. Hindi kayo pinayagan mag-cover. Mangopya na lang kayo. Total, live naman yan sa lahat ng television doon sa Channel 4 na kung saan mayroon akong programa sa Channel 4, Channel 13. Mangopya na lang kayo doon. Yun lang naman ang gagawin nyo. At least pag kumupya kayo, tama ang kukopyahin nyo. Pagka kayo naglabas yan, di ko alam kung anong dating. Pakilike lang po ng ating mga video rito. Hindi lang dito sa Mike Abe Opinions, pati ito, Mike Abe, OMA Pinoy TV.